Maraming taon na ang nakalilipas, mayroong isang maalamat na mad scientist na nagngangalang Dr. Finch na isang araw ay biglang naglaho na parang bula sa hangin. Mula noon ay sunod-sunod na ang pagmumulto sa bahay na dati niyang tinitirhan. Isang matapang na babae ang nagising sa loob ng isang laboratorio at mabilis na napagtanto na may bagay na mali, habang ang nakakatakot na footage ng scientist ay lumitaw sa kanyang likuran. Agad na tumakbo palayo ang babae. Habang patuloy na hinahabol siya ng television kaya napilitan ang dalaga na sumugod sa itaas habang sinusubukang tumakas mula sa bahay. Gayunpaman, kahit saan niya subukang pumunta, tila hindi siya makaalis sa lugar na pinipilit siyang umatras at isang pares ng mga kamay ang humawak sa kanyang leeg. Sa kabutihang palad, isa lamang itong kwento ng isang lalaki na sinusubukang takutin ang kanyang mga customer, ngunit hindi ito nakakakuha ng tamang reaksyon dahil iniisip ng mga tao na siya ay isang payaso. Siya pala ay si Zhang, ang pangunahing karakter sa ating kwento, at nagtatrabaho siya bilang tour guide sa bahay ni Dr. Finch na pinamamahalaan ni Mr. Wang na ginawa itong museo. Sinabihan ni Mr. Wang si Zhang na huminto sa pagkukwento ng mga kalokohang kwento na ginagawang katatawanan ang buong bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaki ay umalis sa pagkadismaya at nagpatuloy upang tipunin ang lahat para sa tanghalian. Sinabi niya sa lahat ng mga customer na umalis sa lugar bago sila makaligtaan ng boss, ngunit biglang nakarinig ng malakas na ingay na nagmula sa basement. Nagtataka siya na may tao sa ibaba, na halatang hindi pinansin ang mga karatula na hindi maaaring pumasok, dahilan upang pumunta ang lalaki para malaman ang nangyari. Binuksan niya ang pinto sa mahiwagang basement at mabilis siyang nagulat sa kumikislap na mga ilaw, dahilan para matapilok siya at gumulong-gulong pababa ng hagdan kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga gamit. Kabilang dito ang isang bote ng coke na tumalsik sa sahig na naging sanhi ng pag-short circuit ng isang maliit na kotse, habang ang lalaki ay lumapag sa tabi mismo ng sasakyan. Nakatayo kaagad si Zhang at nagulat siya nang makita ang mga kuryente sa loob ng silid. Sinubukan niyang lumayo sa lugar ngunit nauwi sa paghakbang pabalik sa maliit na kotse na mabilis na pinaliit ang lalaki bilang resulta na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Nang maglaon ay nagising si Zhang sa loob ng parehong kotse. Mabilis niyang nalaman na inaatake siya ng isang napakalaking insekto mula sa labas na naging dahilan upang mapasigaw siya sa takot. Agad siyang pumunta sa driver's seat at sinubukang paandarin ang sasakyan, ngunit ayaw tumugon ng makina kahit anong gawin niya. Sa kabutihang palad, ang hayop ay mabilis na naabala ng ibang tao, na lumabas na isang tao na nagpapaputok ng flamethrower patungo sa mga kaaway at nagtutulak ng daan-daang langgam palayo sa lugar. Gayunpaman, bago niya maiwaksi ang mga papasok na nilalang, ang kanyang sandata ay mabilis na naubusan ng gas na nag-iwan sa kanya upang patayin ng isang grupo ng mga kaaway. Nakita ito ng isang babae mula sa malayo at nagsimulang umindayog patungo sa lalaki habang tumetalon sa ibabaw ng mga insekto at inihagis niya ang mga bomba sa kung saan-saan sa lupa. Mabilis na nabunyag na ang kanyang pangalan ay Lily. At siya ay isang dalubhasa sa labanan na may kakayahang talunin ang mga nilalang sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kamay. Agad siyang tumakbo patungo sa lalaki at sinabi sa kanya na nakahanda na ang lahat ng pampasabog bago nagbilang pababa para sa pagsabog na parang robot. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga bomba ay sumabog ng sabay-sabay na naging sanhi ng napakalaking shockwaves na pumilit sa lahat ng mga kaaway na umatras at nagpapahintulot sa kanila na sa wakas ay manalo sa labanan. Nakita ito ni Zhang at agad na sumugod sa kanila, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto na ang lalaki ay ang maalamat na si Dr. Finch na naging sanhi ng pagkahimatay ni Zhang na parang isang dalaga sa pagkabalisa. Nang tuluyang magising si Zhang, sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyari, ngunit mabilis na nakita na ginagawa ng doktor ang tila isang kakilakilabot na operasyon. Ito ang dahilan kung bakit siya tumakbo kaagad para sa mga pintuan ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto na ang labas ng mundo ay mas nakakatakot dahil ang lahat ay napakalaki na ngayon. Bago makabalik ang lalaki, nakita niya ang doktor na galit na sumisingil sa kanya habang sinisisi ng scientist si Zhang sa pagsira sa buong plano. Lumalabas na nasira ni Zhang ang makina na inabot ng 10 taon ang doktor sa pagtatayo at ngayon ay bumalik na siya sa zero dahil kay Zhang. Mabilis na ipinaliwanag ni Lily kay Zhang kung ano talaga ang nangyayari, habang ginagamit ang kanyang nakakatakot na ngiti upang aliwin ang lalaki, ngunit nagresulta lamang sa kabaligtaran na epekto. Ipinakita sa kanya ng babae ang sasakyan na kanyang sinira at sinabing ito ay isang particle collider.
Ibinunyag niya na ang doktor ay nag-imbento ng isang paraan upang paliitin ang mga bagay 10 taon na ang nakakaraan at sinimulan niyang gawing mas maliit ang lahat sa loob ng kanyang laboratorio. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng alpha particle upang mapabilis ang proseso at mabilis na sinimulan ng lalaki ang paglalapat nito sa mga buhay na nilalang habang ginagamit ang kanyang sarili para sa eksperimento. Sa huli ay ginawa niya ang particle collider sa anyo ng isang kotse at matagumpay na nagawang paliitin ang kanyang sarili, ngunit hindi naisip ng lalaki ang tungkol sa proseso ng pagpapalaki. Upang gawing normal muli ang kanyang sarili, ginugol niya ang susunod na 10 taon sa pag-eeksperimento ng palihim habang iniisip ng lahat na nawala siya ng parang bula. Sa kalaunan, naisip ni Dr. Finch kung paano i-reverse ang proseso at ibalik ang sarili sa normal. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang plano, ang mga kumikislap na ilaw ay nagresulta kay Zhang na gumulong pababa sa hagdan at natapon ang inumin na naging sanhi ng pagkasira ng makina. Nang matapakan ni Zhang ang particle collider na halos pumatay sa doktor, nagawang paliitin ng makina si Zhang at naubos ang natitirang power nito bilang resulta. Matapos mapagtanto kung ano talaga ang nangyari, pumunta kaagad si Zhang sa doktor at nakiusap siya sa scientist na ibalik siya sa normal, ngunit sinabi lang ni Finch sa lalaki na umalis. Lubos itong ikinagalit ni Zhang habang sinimulan niyang sisihin ang scientist sa pagpapaliit sa kanya na lalong nagpalala sa sitwasyon at naging dahilan upang itulak siya ng doktor palabas. Napagtanto na siya ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali, siya ay mabilis na nakiusap sa scientist na papasukin siya muli dahil walang paraan na siya ay mabubuhay sa labas ng mag-isa. Matapos malaman kung paano ayusin ang sitwasyon, sinabihan ng doktor si Lily na dalhin agad ang lalaki sa loob para sa karagdagang tulong ngunit mabilis na nalaman na nawala na si Zhang. Kasabay nito, dumating din si Mr. Wang sa bahay, sinusubukang hanapin si Zhang na tumatangging sagutin ang kanyang telepono. Pumasok siya sa basement upang hanapin ang kanyang kaibigan, habang si Zhang ay nagawang umakyat sa isang mesa at pilit na sinusubukang makuha ang atensyon ng lalaki. Sa kasamaang palad, si Zhang ay hindi nagawang marinig ang kanyang boses pagkatapos maging napakaliit at napilitang panoorin si Mr. Wang na umalis sa lugar habang siya ay nagpupumilit na mag-improvise para sa isang solusyon. Sa kabutihang palad, napansin niya ang isang glass beaker sa likuran niya at nagawa niyang itulak ang bagay palayo sa pamamagitan ng paggamit ng lapis na parang pingga na naging sanhi ng pagkahulog at pagkabasag ng bagay sa lupa. Narinig ito ni Mr. Wang at agad na bumalik, at ang lalaki ay mabilis na nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti dahil sa tingin niya ay ang propesor ang gumagawa ng ingay. Ito ay lumabas na sinubukan niyang hulihin ang scientist sa mga oras na ito, ngunit patuloy na nauutakan ni Dr. Finch. Sa lalong madaling panahon, napansin ng lalaki ang basag na beaker sa sahig at nagsimulang tumingin sa mesa para sa kanyang biktima. Nakapagtataka, nang umakyat siya sa ibabaw, si Zhang ay nawala na dahil ang lalaki ay nasagip ng doktor sa tamang oras. Gayunpaman, sa halip na pasalamatan ang kanyang tagapagligtas, si Zhang ay nagalit sa scientist dahil sa paglock sa kanya, ngunit mabilis na pinigilan ng doktor na si Finch ang lalaki at sinabi sa kanya na sila ay nasa malaking panganib. Tila sinusubukan ni Mr. Wang na hulihin sila at ibenta bilang mga lab rats sa ibang bansa. Ngunit malinaw na kulang si Zhang sa IQ upang maunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon. Ang kanilang pag-uusap ay mabilis na naputol nang ang higanteng tao ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang lokasyon at ang lalaki ay nagulat na si Zhang ay naging napakaliit din. Sa halip na subukang tulungan ang kanyang kaibigan, sinimulan ni Mr. Wang na ipaliwanag kung paano niya planong ibenta ang mga ito para sa wakas ay yumaman siya. Si Zhang ay nabigla sa kung gaano kabilis ang kanyang kaibigan ay tinalikuran siya, habang ang sikim na lalaki ay sinusubukang dakipin ang mga tao. Sa kabutihang palad, mabilis silang naligtas habang si Mr. Wang ay kinakaladkad ng isang grupo ng mga gangster at naiwan ang maliliit na tao sa kalituhan. Lumalabas na mga debt collector talaga ang mga kriminal dahil malaki ang utang ni Wang sa mga tao at nagbanta silang puputulan ang braso ng lalaki kapag hindi nabayaran ang utang sa susunod na araw. Sa kabilang banda, bumalik si Zhang sa lihim na laboratorio kasama ang doktor at mabilis na nabunyag na si Lily ay isang robot na nagpapaliwanag sa kanyang hindi pangkaraniwang mga ekspresyon ng mukha. Sinabihan ng scientist ang lalaki na huwag magambala habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanilang plano upang ayusin ang collider. Gayunpaman, sinimulan ni Zhang ang panunukso sa doktor dahil sa pagiging isang closet pervert, habang ginawa niya ang babaeng robot para sa kanyang pangangailangan na hindi kailangang mag-alala sa anumang suporta sa bata sa hinaharap.
Agad na pinabulaanan ni Finch ang mga akusasyon na sinasabing ginawa niya lamang ito para sa agham. Sinabi niya sa lalaki na mag-concentrate sa kung ano ang mahalaga at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang plano. Ngunit si Zhang ay patuloy na nakatitig sa babae na parang simp. Sinabi ng doktor kay Zhang na kailangan nilang kunin ang isang microchip upang ayusin ang collider, ngunit ang item ay nasa loob ng transformer na kanyang ginawa na ginamit ni Mr. Wang. Sa kabutihang palad, ang doktor ay nagplano para sa isang sitwasyon na eksakto tulad nito habang binubuksan niya ang isang aparador na puno ng maraming baril at granada. Agad silang pumunta sa mga armas at nagload sa lahat ng kailangan nila para makapaghanda sila para sa mga mapanganib na misyon sa hinaharap. Kasabay nito, naghahanda rin si Mr. Wang na tugisin ang maliliit na tao habang nagbibihis siya tulad ni Sherlock Holmes na hindi napagtanto na ang pananamit ay hindi kailanman makakabawi sa kanyang kakulangan ng brain cells. Sa lalong madaling panahon, ang maliliit na tao ay nakarating na rin sa opisina ng kalaban at maingat nilang hinihintay ang higanteng tao na umalis sa lugar bago sila pumasok sa loob para sa kanilang misyon. Nakarating sila patungo sa transformer at sinira ang panlabas na pader at nakita nila ang isang mapanganib na lagusan na puno ng kuryente na agad napapatay sa mga tao. Ito ay nagbigay sa kanila ng walang pagpipilian kundi ang ipadala si Lily upang patayin ang mga panel. At ang babae ay nagsimulang tumakbo sa pasilyo habang iniiwasan ang nakamamatay na enerhiya tulad ng Mission Impossible. Sa kalaunan ay tumakbo si Lily sa mga dingding habang ang mga agos ng kuryente ay nagiging napakahirap na iwasan na nagawang makapinsala sa kanya at bumagsak siya sa lupa. Sa kabutihang palad, mabilis na nakarecover ang babae at sa wakas ay nakarating ito sa kabila ng silid na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa mga kisame. Nagawa niyang tuluyang hindi paganahin ang mga panlabas na power habang binubuksan ang huling pinto at binati ang kanyang mga kaibigan ng kaibig-ibig ng ngiti na mayroon siya. Agad silang pumunta sa pangunahing frame at mabilis na nahanap ang microchip na kanilang hinahanap, ngunit si Zhang ay nagtataka kung paano nila aalisin ang bagay. Sa kanyang sorpresa, ang doktor ay kumuha ng isang umiikot na chainsaw at nagsimulang sirain ang makina na parang baliw. Sa lalong madaling panahon, nagawang alisin ng propesor ang item, ngunit mabilis din itong nagpatunog ng alarma. Kasabay nito, nagsimulang hanapin ni Mr. Wang ang maliliit na tao sa loob ng basement, at kalaunan ay may napansin ang lalaki na kakaiba na naka-embed sa loob ng mga dingding. Agad siyang tumakbo patungo sa mga saksakan at inalis ang takip, sa kalaunan ay nabunyag ang lihim na pugad na pagmamayari ni Dr. Finch. Bago malaman ng lalaki kung ano ang susunod na gagawin, napansin niya ang alarma na nanggagaling sa itaas, ngunit sa halip na pumunta doon kaagad, plano niyang ikulong ang mga tao doon mismo. Sa lalong madaling panahon, ang doktor ay nakabalik kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit napagtanto na may mali dahil ang lahat ay napakadali. Pumasok sila sa loob ng laboratorio at napansin agad ng lalaki na nawala ang particle collider at nagsimulang manginig ang buong lugar. Si Mr. Wang pala ang kumuha ng kanilang makina at plano ng lalaki na hulihin ang mga tao sa loob ng kanilang hideout. Sumilip si Zhang sa labas ng mga pintuan upang hanapin ang kanilang kaaway, ngunit nakita lamang niya ang isang napakalaking eyeball na nakatitig sa kanya pabalik. Mabilis na ipinasa ng doktor ang mga sandata sa kanyang mga kaibigan at nagsimulang barilin ng mga tao ang mukha ng kaaway na napilitang umatras kaagad si Mr. Wang habang gumugulong siya sa lupa. Ang mga tao ay patuloy na nagpapaputok ng kanilang mga sandata sa lalaki na naging sanhi sa kalaban na tumakbo ng desperadong magtago, ngunit si Mr. Wang ay nagsimulang mag-isip din ng isang plano. Ang lalaki ay tumakbo patungo sa vacuum at hinawakan ang makina, habang plano niyang hulihin ang mga tao sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanila. Inilagay ni Wang ang vacuum sa mismong pasukan at sinimulang paanda rin ang vacuum, dahilan upang lumipad ang lahat sa labas habang ang mga tao ay pilit na nagpupumilit na manatili. Sa kalaunan, pinatay ni Wang ang makina at pinahinto ang mini hurricane na nagpapahintulot sa mga tao na mabuhay pagkatapos silang bigyan ng ultramodernong gupit. Nagsimulang suriin ng matakon na tao ang mga tao sa loob ng lalagyan ng basura, ngunit agad na napagtanto na wala siyang nahuli. Pumunta siya sa mga saksakan ng kuryente upang hanapin ang mga tao, ngunit nakita niya na ang mga tao ay nakatakas na sa isang lagusan na naging dahilan upang siya ay bumangon at sumigaw sa galit. Samantala, ang maliliit na tao ay patuloy na umakyat ng mas malalim sa loob ng lagusan at nagsimulang magtaka si Zhang kung saan sila dadalhin ng lagusan. Ito ay lumalabas na isang napakagandang tanong dahil nakalimutan na rin ng scientist at mabilis na ipinahayag na ang matanda ay hindi pa natapos sa paghuhukay ng tunnel noon.
Napilitan silang bumalik sa laboratorio, ngunit iniisip ni Dr. Finch na ang plano ay maaaring aktwal na gumana pagkatapos ng lahat dahil hindi inaasahan ng kanilang kaaway na babalik sila sa parehong paraan. Bumalik sila sa loob ng gusali at nakita na ito ay ganap na hindi nababantayan, ngunit ang kanilang nakaraang labanan ay sinira ang lahat ng kagamitan. Pumunta sila kaagad sa opisina ng kalaban at nakitang dinidilaan ni Mr. Wang ang kanyang mga sugat, ngunit mabilis na nalaman ng lalaki ang kahalagahan ng mini vehicle na kanyang kinuha. Dahil dito, kumuha siya ng malaking mangkok at inilagay ang particle collider sa loob ng lalagyan bago humawak sa isang higanteng alakdan at ihulog din ito sa loob. Nakita ito ng doktor at mabilis na gumawa ng plano sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan ng matandang lalaki ang robot na babae na umindayog patungo sa kaaway habang daladala ang pampatulog at ibinaba ito sa loob ng kanyang tubig upang ang lalaki ay patulugin. Tulad ng kanyang inaasahan, si Mr. Wang ay hinawakan ang tubig ng walang paghihinala at ininom ang buong tasa na naging sanhi ng pagkaantok ng lalaki kaagad at kalaunan ay nakatulog sa mesa. Nakita ito ng mga tao at mabilis nilang sinimula ng ikalawang bahagi ng kanilang plano, habang ginagamit nila ang mga pambalot ng candy upang gumawa ng isang bungkos ng mga wingsuit upang makalipad sila patungo sa particle collider. Ang mga tao ay agad na tumalon mula sa mesa at nagsimulang mag-gliding sa hangin at sa kalaunan ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, mabilis na nagkamali ang mga bagay habang sinisimulan ng lahat na ilabas ang kanilang mga parachute at napagtanto ni Zhang na hindi gumagana ang kanyang pack. Naging sanhi ito ng mabilis na pagkahulog ng lalaki at kalaunan ay bumagsak sa napakalaking lalagyan habang siya ay gumugulong pakanan patungo sa gitna kung saan mabilis siyang napadpad sa higanteng alakdan. Ang napakalaking halimaw ay sumugod patungo sa lalaki at sinusubukan siyang paghiwalayin sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking kuko nito, habang si Zhang ay halos hindi makaiwas sa mga pag-atake at iligtas ang alahas ng kanyang pamilya. Ang lalaki sa kalaunan ay itinaas sa ere ng napakalaking nilalang, habang siya ay sumisigaw ng desperadong humihingi ng tulong sa iba. Sa kabutihang palad, ang mga tao ay dumating sa tamang oras at si Lily ay nakuha si Zhang at hinila siya pabalik sa kaligtasan. Mabilis silang tumakbo palayo habang iniiwan ang higanteng halimaw para labanan ng robot at nakalkula ni Lily ang galaw ng nilalang at madaling umiwas sa mga pag-atake. Agad na tumakbo ang mga tao patungo sa particle collider, habang ang babae ay humawak sa buntot ng alakdan at sinusubukang hilahin pabalik ang kalaban upang ang iba ay makatakas. Nagbibigay daan ito sa mga tao na makapasok sa loob ng sasakyan, ngunit kahit anong pilit nila, hindi nila mapapaandar ang sasakyan. Sa lalong madaling panahon, ang babae ay napagtagumpayan ng higanteng nilalang na naghagis sa kanya sa hangin, ngunit nagawa ni Lily na tumakas sa tamang oras na nagpapahintulot sa kanya na makaiwas sa mga nakamamatay na pag-atake ng kaaway. Sinamantala ng babae ang pagkakataon at naglunsad patungo sa nilalang habang hinihiwa ang buong katawan ng nilalang. Sinusubukan niyang kumuha ng mas maraming oras para sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpapatagal sa laban, ngunit kalaunan ay napinsala siya ng kaaway sa proseso. Nagpa siya ang babae na tumakbo patungo sa gilid at tumalon sa likod ng hayop. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang saksakin ang kaaway ng tuloy-tuloy, ngunit ang nilalang ay gumanti kaagad sa pamamagitan ng pagtusok din sa babae at paghagis sa kanya sa lupa. Mabilis na nakabawi si Lily at tinira ang kanyang mga cable patungo sa halimaw na nagpapahintulot sa kanya na hilahin ang hayop habang nagsisimula siyang tumakbo sa paligid ng nilalang. Ang babae sa kalaunan ay nagawang paralisahin ang alakdan habang tinatali niya ito tulad ng isang higanteng lobster, habang si Dr. Finch ay sa wakas ay na-start na ang makina ng kotse. Gayunpaman, ang kalaban ay nakawala sa huling sandali at sinaksak ang babae bago ito makapasok sa sasakyan. Nakita ito ni Zhang at pilit na sinusubukang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit sinabi ni Lily sa lalaki na manatili sa loob dahil isa lamang siyang robot at hindi totoong buhay. Nakangiti siya sa mga tao habang dinadala siya ng higanteng alakdan sa hangin at naihagis ni Lily ang controller patungo sa kanyang mga kaibigan bago nag-activate ang kanyang self-destruction. Ang doktor ay agad na tinapakan ang gas at tumakbo palayo sa lugar, habang kalaunan ay nagawa nilang makatakas sa ere at ang isang malaking pagsabog ay lumitaw sa likuran nila. Matapos makaalis sa lugar, ang mga tao ay labis na nagalit sa pagkawala ng kanilang kaibigan, habang ang doktor ay naaalala ang lahat ng ginawa ni Lily para sa kanya na kalaunan ay nagbuwis ng kanyang buhay.
Sinimulan ng scientist na sabihin kay Zhang ang katotohanan tungkol sa batang babae dahil ginawa siyang kamukha ng taong pinakamamahal niya. May estudyante pala noon si Dr. Finch na Wendy ang pangalan at nakuha niya ang atensyon ng lalaki sa unang araw ng kanilang pagkikita. Sa huli ay nagsimulang magtrabaho ang dalawa na naging dahilan upang mas lalo pang lumaki ang kanilang relasyon at unti-unti ring umibig si Wendy. Gayunpaman, habang tumatagal, hindi na pinansin ng doktor ang pag-ibig ng babae dahil gusto lang nitong pagtuunan ng pansin ang kanyang pananaliksik na naging dahilan ng pag-alis nito. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang eksperimento ng mag-isa ngunit hindi nagtagal ay nagpasya siyang gumawa ng robot na kahawig ng taong mahal niya. Bagamat natulungan siya ni Lily tulad ng dati, hindi napigilan ng doktor ang panghihinayang matapos itulak palayo ang babae ng kanyang buhay. Nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa particle collider habang naghahanda silang maging normal muli, ngunit mabilis na napagtanto ng matanda na may problema. Isang alpha particle na lang pala ang natitira niya, na kaya lang palakihin ng isang tao. Ibig sabihin, kailangang manatiling maliit ang isa sa kanila. Kasabay nito, sa wakas ay nagising si Mr. Wang, at mabilis niyang napagtanto na may mali, nang makita niyang nawala na ang maliit na sasakyan na naging dahilan upang sumigaw muli siya ng malakas. Pumunta siya sa basement at sinimulang sirain ang lahat ng pag-aari ng scientist habang inilalabas ang kanyang pagkadismaya sa mga gamit ng lalaki. Nang sa wakas ay nakabawi na siya, pumunta siya sa security system at nagulat siya nang makitang nakatayo ang doktor sa ilalim mismo ng kanyang camera. Habang nagpapatuloy ang mga tao sa kanilang argumento, lumitaw si Mr. Wang sa likuran nila upang hulihin ang kanyang mga biktima, ngunit nagawang itulak ni Finch si Zhang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili sa proseso. Inalis ng lalaki ang scientist at inilagay sa loob ng isang lalagyang salamin, habang nagsimula siyang mag-selfie bilang pagdiriwang at iniisip na yayaman siya. Sa sandaling ang mga bagay ay mukhang walang pag-asa, napagtanto ng doktor na si Zhang ay nagbukas ng particle collider dahil ang lalaki ay nagpaplano na iligtas ang scientist sa kahit anong paraan. Sinabihan siya ng propesor na huminto kaagad, ngunit binaliwala ni Zhang ang mga babala at pinaandar ang sasakyan, dahilan upang agad siyang mag-charge patungo sa scientist. Ang kotse ay nagsimulang lumipad mula sa mesa habang ito ay lumilipad sa hangin at ang lalaki ay dumiretso sa lalagyan na salamin. Nakita ito ng kaaway at pilit na sinisikap na ihinto ang sasakyan, ngunit nakaisip si Dr. Finch ng isang mas mahusay na paraan upang iligtas ang lahat. Nagpasya siyang palakihin kaagad si Zhang at i-activate ang particle sa kalagitnaan na naging sanhi ng pagtalon ng lalaki palayo sa kotse. Mabilis na lumaki si Zhang sa normal na laki at ginamit ang momentum para patumbahin ang kalaban sa pamamagitan ng pagbash sa mukha ng lalaki at pagpapanggap na parang superhero. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhang ay napunta sa telebisyon upang ibahagi ang bagong teknolohiya sa lahat at tiniyak sa mga tao na si Dr. Finch ay buhay pa. Lumalabas na nagpasya ang scientist na hanapin muli si Wendy at sa wakas ay nag-propose sa kanya, habang tinitingnan ni Zhang ang dalawa at sinimulang batiin sila para sa kanilang kaligayahan. Sa kabilang panig, natanggap rin ni Mr. Wang ang nararapat para sa kanya, siya ngayon ay inilagay sa isang lalagyan sa tabi ng isa pang alakdan na pinipilit ang lalaki na tumakbo ng desperado dahil sa hindi pagbabayad ng lahat ng pera na kanyang inutang. Ang moral lesson sa kwento natin ngayon ay magbayad ng utang kung ayaw mong magaya kay Mr. Wang. Ano sa tingin nyo? Tama ba ako? Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.